Hello everyone! Welcome back to another video. Ang pag-uusapan natin sa video ito ay kung bakit hindi ka masaya. Unang-una sa lahat, tandaan mo na ang kaligayahan ay pwede mong maramdaman ngayon. Maraming tao na hindi na masaya sa panahon ngayon. Alam mo ba kung anong dahilan? Nagiging materialistiko na kasi ang mga tao. Halos lahat naghahabol ng mga bagay-bagay. Hindi naman masamang mag-ipon ng kayamanan. Basta't wag lang nating kalimutan ang ating values. Sino nga ba naman ang hindi mahuhumaling sa modernong teknolohiya? Di ba? Dahil sa modernong panahon, lalong bumibilis ang mga gawain. Pero kulang pa din sa kaligayahan. Dahil ang tao ay naghahangad lang na mapadali ang kanyang buhay. Pero hindi niya inuunawa ang tunay na bagay. Yung bagay na mahalaga. Hindi natin maiintindihan, di ba? Kung bakit lahat na lang nagagawa ng siyensya. Nag-improve na ang lahat ng bagay. Pero bakit hindi sumasaya ang tao? Yung saya na pangmatagalan. Number 1. Ang dahilan kung bakit hindi tayo masaya ay palagi tayong nagkukumparahan. Ikinukumpara natin ang ating sarili sa ibang tao. Ikinukumpara natin ang mga bagay na nakamit natin laban sa mga bagay na nakamit ng ibang tao. Yan ang dahilan kung bakit tayo naghahabol ng mga bagay. Gusto nating hindi maunahan ng ibang tao. Gusto nating tingalain tayo ng mga tao. Tandaan mo to palagi. Kung palagi mong ikinumpara ang sarili mo o ang mga achievements mo sa ibang tao, hindi ka makukontento. Pero pag ikinumpara mo ang iyong sarili ngayon sa sarili mo noon, mag-i-improve ka. Lahat tayo ay may iba't ibang pangyayaring pinagdadaanan. May iba na ipinanganak na mayaman na. May iba din na sakto lang. May iba din na mahirap. May mahirap na yumaman. May mayaman na naghihirap. May mga tao ring hindi umuusad. Naiintindihan mo ba ang punto? Everyone starts at his own point in life. Kaya bakit pa natin ikukumpara ang sarili natin sa iba, magkaiba tayo ng landas na tinatahak? Paano ka sasaya kung palagi mong sinasaktan ang sarili mo sa ganyang pamamaraan? Hindi ka mananalo sa ganyang gawain. Palagi mong ikinumpara ang iyong kahinaan sa kalakasan ng iba. Talo ka na kagad. Pero sa oras na mag-focus ka lang sa mga bagay na nakamit mo, maliit man yan o malaki, mura man yan o mamahalin, magiging masaya ka. Lahat ng negatibong pag-iisip mo tungkol sa sarili mo at tungkol sa buhay mo, ito ang magpapahina sa'yo. Pwede mo namang ikumpara ang sarili mo, pero sa positibong paraan. Halimbawa, alamin mo kung ano ang meron sa kanya at alamin mo kung paano niya yan ginawa upang ma-inspire ka rin na kumilos. Ganyan dapat ang mindset. Hindi yung nagkukumpara ka para ibagsak palalo ang sarili mo. Ito ang dahilan kung bakit tutubo sa puso ng tao ang inggit. Dahil sa kakapokus niya sa buhay ng ibang tao. Hindi niya binigyang pansin ang sarili niyang buhay. Hindi niya binigyang pansin kung ano ang dapat palaguin. The best form of comparison is the comparison with yourself. Ang tunay na kaligayahan ay nanggagaling lamang sa loob mo. Kung paano mo tinatrato ang isipan mo, dumami na ang mga taong malungkot. Huwag ka na sanang dumagdag pa. Tama na ang paghahanap ng kamalian sa buhay mo. Number 2. Ang dahilan kung bakit hindi tayo masaya ay hindi tayo nagpapasalamat. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit palagi nating nararamdaman na may kulang sa atin. Wala namang kulang Nandyan na ang kailangan mo. Pero binaliwala mo lang. Siguro pilosopo kang tao at sasabihin mo, kulang ang budget ko. Ang tanong ko sa'yo, bakit ka nag-focus sa kulang? Bakit hindi ka nagpasalamat sa perang nahawakan mo? Hindi ka talaga sasaya kung ganyan ka. Palagi ka lang naghahanap ng mga bagay na wala sa'yo. Pwede ba ngayon mo na umpisahan na pansinin ang biyayang natanggap mo? When you wake up, thank God for giving you another beautiful day. That means you still have time to worship Him. You still have time to chase your dreams. Mahirap bang gawin yan? Hindi mahirap. Hindi lang tayo kontento sa mga bagay na nahawakan na natin. Halimbawa, noong maliit lang ang sahod mo, galit na galit ka dahil ang tagal tumaas ng sahod mo. Hindi kasya sa pang-araw-araw. Hindi nagtagal, tumaas na ang sahod mo. Pero ang tanong ko sa'yo, bakit hindi pa rin sapat? Sino ba ang may problema? Ikaw ba? O ang pera? Sagutin mo yan. Walang kasalanan ng mga tao o mga bagay sa buhay mo. Ikaw lang ang may kasalanan kung bakit nandyan ka at kung bakit ganyan ka. Stop focusing on the things you don't have. You will never ever be happy if you are seeking external things. Happiness is an inside job. Ang daming pwedeng gamiting halimbawa para matauhan ka. Bibigyan pa kita ng isa. Noong una, gusto mo ng malupit na gaming phone.
malupit na vlogging camera. Sa oras na nakuha mo na yon, sasaya ka lang ng ilang mga araw. Yung kasayahang yon ay kukupas paunti-unti hanggang sa maghahanap ka ulit ng panibagong kagamitan. This is true. This is what humans do. Kung palagi na lang kakulangan ang nabubuo sa isip mo, kakulangan din ang makikita mo sa buhay mo. The more you focus on nothing, nothing will come to you. Matuto kang magpasalamat dahil may pera ka pa. Kahit nakulang sa pangaraw-araw, at least may pera ka pa, may trabaho ka pa. Hindi yung naghahangad ka ng kayamanan, pero puro reklamo ka naman sa buhay. Huwag puro reklamo. If you don't want your life now, then do something to change it. Ang daming tao sa mundo na walang tirahan, walang internet, walang kuryente, walang makain. Buti ka pa meron. Paano kung malagay ka sa ganyang buhay? Takot ka, di ba? Kaya't simulan mo na ngayon ang pagpapasalamat. Huwag mong idikit ang kaligayahan sa paghahangad ng material na bagay. Hindi totoong kaligayahan ang matatagpuan mo. Kung may bahay ka ngayon, kung may kotse ka, motor man o bisikleta, kung may trabaho ka, kung may negosyo ka, kahit maliit man yan o malaki, yun na yun. Be grateful for it. Kung hindi ka pa nakukontento sa buhay mo ngayon, syempre may kalayaan kang magpasya. Ikaw na ang bahala kung anong gagawin mo. I'm just telling you to be grateful for the things you do have. Because gratitude has a positive impact on your life. Kung marunong kang magpasalamat sa Diyos, mas pagpapalain ka pa niya lalo. Katulad rin ng pag may kaibigan ka. Kung bibigyan mo ng regalo ang kaibigan mo, tapos hindi mo lang siya nagpasalamat, bibigyan mo pa ba siya ulit? Siguradong hindi. Ganyan din ang Diyos. Palagi siyang nagbibigay, pero tinitake for granted mo lang. Paano kung hindi ka na niya bibigyan? Number 3. Ang dahilan kung bakit hindi ka masaya ay dahil wala kang ginagawa. Palagi ka na lang nagre-reklamo tungkol sa trabaho mo, pero hindi ka naman nagre-resign. Galit na galit ka sa mga toxic na tao, pero toxic ka rin pala sa sarili mo. Bago ka magreklamo sa buhay, mag-self-reflect ka muna. Tanungin mo muna ang sarili mo, bakit nandito ako sa sitwasyong to? Alam mo ba ang sagot? Dahil takot ka. Nagre-reklamo ka sa trabaho mo dahil nakakapagod, pero ayaw mo mag-resign kasi takot ka na baka wala ka nang mapapasukang ibang trabaho. Kaya dumikit ka na lang sa comfort zone mo. The more you live in that comfortable zone, the more life will throw you discomfort. Pwede ka namang manatili dyan, pero hindi ka lang lalago. Hindi ka matututo sa iba't ibang diskarte. Paano ka sasaya kung nabubuhay ka sa sitwasyong hindi mo gusto? Paano ka sasaya kung gusto mo ngang sumaya, pero wala kang ginagawa? Wala tayong katapangan na gawin ang gusto nating gawin. O ano ang dapat nating gawin. Alam kong may gusto ka o may pangarap ka sa buhay. Pero bakit mo itinatago? Bakit hindi ka umaksyon? Bakit ibinabaon mo ito sa puso mo? Maiksi lang ang buhay. Alam mo yan. Ayokong magsisi ka sa huli. Marami na ang nagsisi. Tanungin mo ang mga matatanda kung ano yung pinagsisisihan nila. Sana ginawa ko ang lahat ng may lakas pa ako. Yan ang madalas mong maririnig sa kanila. Ibig sabihin na meron talagang nakatagong kagustuhan sa loob ng bawat isa sa atin. May gusto tayong gawin pero hindi natin ginawa kasi takot tayong hindi magustuhan ng mga magulang natin. O takot tayo na baka iisipin ng tao na napaka-weird natin. Siguro iniisip mo rin na may oras pa naman. Pwede mo pang ipagpaliban muna. Siguro sasabihin mo na matanda ka na at wala ka ng oras. Siguro sasabihin mo na hindi pa ito ang tamang panahon para sa'yo. Siguro takot ka na mabigo ka. You see, you have a lot of maybes. And that's the reason why you're not happy. Because you're not moving forward. Number 4. Ang dahilan kung bakit hindi ka masaya ay sumasama ka sa mga negatrons. Kung nakakahawa ang positibong tao, nakakahawa din ang negatibong tao. Ang daming tao na nagrereklamo sa buhay. Kung sumama ka sa kanila, magrereklamo ka na rin. Paano ka makakahanap ng solusyon kung ang malinaw lang sa'yo ay ang mga problema mo? Paano ka sasaya kung problematika? Hanging around negative people can never make you feel better. Mas lalong lulubog ang buhay mo kung sasama ka sa kanila. Wala kang mahahanap na solusyon. Palagi ka kasing nakapokus sa negative side. Isipin mo to saglit. Kapag ba naninigarilyo ang mga kaibigan mo, tatabihan mo ba sila? Hahayaan mo ba na lalanghapin mo ang second-hand smoke? Siyempre hindi, di ba? Katulad rin ng negatibong tao. Pero paano kung matalik mo silang kaibigan? Lalayuan mo ba? Huwag muna. Magtulungan kayo. Mag-usap-usap muna kayo na siguro oras na para magbago. Iangat niyo ang isa't isa. Kung ayaw nila, then it's time to distance yourself. Hindi ibig sabihin na hindi mo sila mahal
O makasarili ka, tapos na kayong nag-usap, di ba? Paano kung mga adik ang mga kaibigan mo? Mga sugarol, mga lasinggero, tapos nakapagpasya ka na ayaw mo na ng ganung buhay. Siyempre tulungan mo muna silang maintindihan ang kahinatnan ng ganitong buhay. Kung ayaw nilang makinig, sabihin mo na lalayo ka na. Kasi gusto mo nang magbago. May mga ganitong tao, di ba? Ayaw nilang magbago at gusto nila na ganun ka rin. Pero may mga araw, nasawa na tayo sa pabalik-balik na routine ng ating buhay. What we're gonna do? Seek new things outside your comfort zone. Maghanap ka ng mga taong nakakapag-inspire sa'yo. Kung hindi mo sila mahahanap sa tabi-tabi, mahahanap mo sila sa mga libro, sa mga video, sa podcast. There are so many positive people in this world. Do you really want to be with people who will drag you down? Who will make you anxious? Worthless? No way. Don't let them do that. Life is too short to associate with people like this. Cut them loose and watch your emotional intelligence soar. Number 5. Ang dahilan kung bakit hindi ka masaya ay palagi ka lang nag-aalala sa kinabukasan mo. Nakakapanghina kapag palagi tayong nag-iisip kung ano ang mangyayari bukas. Nakakapanghina rin kung palagi tayong nagsisisi sa nakaraan. Bakit nakakalimutan na natin ang ating buhay ngayon? Living in the now means no longer worrying about what happened in the past and not fearing what will happen in the future. It means enjoying what's happening now and living for today. Kung may Biblia ka dyan, sabayan niyo ako sa pagbabasa sa Mateo 6:34. Huwag kayong mag-alala tungkol sa susunod na araw. Dahil ang kasunod na araw ay magkakaroon ng sarili nitong mga alalahanin. Sapat na ang mga problema sa bawat araw. Isubsob mo ang iyong sarili sa araw na ito. I-focus mo ang iyong 5 basic senses sa ngayon. Ano ang nakikita mo ngayon? Ano ang naririnig mo ngayon? Ano ang naaamoy mo ngayon? Ano ang nalalasahan mo ngayon? Ano ang nahahawakan mo ngayon? Uulitin ko, isubsob mo ang iyong buong atensyon ngayon. Kung nasaktan ka man noon, kahit gaano pa kasakit, patawarin mo na. Always choose to forgive para madali kang makapag-move on. Oo, may nagawa silang pagkakamali. Sinasaktan ka man nila, pero huwag mong dalhin ang bigat ng kahapon ngayon. Kung tungkol sa kinabukasan, malamang sasabihin mo na dapat iisipin natin yon dahil importante. Oo, isipin natin ang kinabukasan, pero trabahuhin natin ngayon. Dreaming about the future is only productive when combined with action taken today. You can't fully appreciate today if you worry too much about tomorrow. Here's the thing, kahit iisipin mo man ang bukas o hindi, darating pa rin yon. Don't be anxious about what is the next thing gonna happen in your life. Ninanakaw lang nito ang kaligayahan mo dahil napuno ka na ng pagkabalisa. So this whole focus on past and future makes you stranded in the present moment. Hindi ka makakagalaw ng maayos. Paano ka sasaya kung hanggang dyan ka na lang palagi? Tandaan mo to palagi. Kahit anong gawin mo, hindi mo na mababalikan ang nakaraan at hindi mo mahuhulaan ang kinabukasan. Ngayon lang ang kaya mong kontrolin. Kung may aaksyonan ka ngayon, syempre mahuhulma mo ng maayos ang iyong kinabukasan. If you have to make your past good and the future better, you have to focus and work on your present. The principle itself is self-fulfilling. If you make your present better and have a look back, then you will see a better past. Also, if you live your present well, the well-lived present will set the layout or background for a better future. Learning how to live in the present moment is an essential ingredient in a happy life.